I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron akong upload videos updates. Ito si Ombudsman Remulla. Nako mga bes, matindi po yung kanyang binulgar. He is a lawyer. Siyempre, ay ano yan, matindi yung kanyang sinabi mga kababayan. Walang habas yung kanyang sinabi. But anyway, para kompleto detalyado, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino in OFW. Hello. Today is January 3, 2025. Mali, 2026 pala. Sabi dito mga kababayan, naku matindi ito. Sabi dito ng Bulgara. Ayan naku po. Ano ba yan? Ibinulgar ni Ombudsman Boyeng Remulla na bukod umano sa executive at legislative branches ng gobyerno, matindi rin ang katiwalian sa judiciary branch o MGOs. Pag sinabi mong judiciary branch, diba Luzon, Visayas, Mindanao? Nako, naloko na. Sabi sa inyo guys ang pagnanakaw, talamak talaga. Kaya nga diba? Walang asenso ang bansang Pilipinas kung ganito ang nangyayari sa bansa natin. Wala as in wala talaga. Kahit gaano kagaling ang isang pangulo, kung patuloy ang pagnanakaw, wala pa rin. Malas kasi yan sa bansa natin, yung puro nakaw dito, nakaw doon. Wala talagang asenso Mabuti na nga ngayon si Pangulong Marcos Jr. Ang lakas loob niya, sobrang tapang niya kaya. Binunyag niya yan Kung bibigyan natin ng 2 terms ang Pangulong Marcos Jr., kaya niyang walisin lahat yan Maniwala kayo sa akin. Kaya niyang pagandahin ng bansang Pilipinas. Maging malinis yan sa kanyang pamumuno. Maniwala kayo man sa hindi sa akin. Pero kung katulad nito, papalit na naman tayo ng presidente after 6 year, 2028 matatapos wala din. Baka babalik din yung mga korap na yan. Oo, totoo yun. Kaya wala, kawawa ang Pilipinas. Ang tanging magagawa lang natin is focus lang tayo sa trabaho, kayod, kalabaw, bayad tayo ng tax. Bahala na si Lord sa atin. At bahala na si Lord sa bansang ito. Tuloy, ito ay matapos balikan ni Remulla ang fertilizer fund scam, kung saan inabsuelto ng Sandigang Bayan si dating Department of Agriculture, DA, Yusek Jocelyn Jok Volante sa kasong Flander kaugnay ng 723 milyong pondo. See? Ano sinabi niya? Inabsuelto siya ng Sandigang Bayan, yung dating DA Secretary. Bakit kaya? Nasabi ni Ombudsman Remulla, pati sa judiciary talamak din ang katiwalian. O di kaya nabayaran para maabsuelto ang isang akusado, lalo na po pag siya ay isang bilyonaryo, kaya niyang bayaran ang isang judiciary branch. Who knows? Hindi natin alam. Ito ay thinking ko lamang, mga kababayan. Sa palagay nyo kaya? Yung Sandigang Bayan, ang gali ay yung Sandigang Bayan ang galing din mag-acquit. Lahat ng dahilan para ma-acquit meron ang Sandigang Bayan. Ani ni Remulla. OMGs. Nako. Bakit naman ganun Sandigang Bayan? Anyari? Grabe talaga Totoo ba yung sinasabi na money is the root of all evils? Correct me if I'm wrong, guys. Well, I think yes. If gagamitin mo ito sa masama. Ang pera, alam nyo naman yun, di ba? Ang pera hindi masama actually. Pero ginagamit kasi sa mga masasamang gawain. Walang kinalaman ng pera. Ang may kinalaman diyan, ang talagang masama, yung taong nag-handle ng pera. Di ba? May mga abogado na gumagapang, gumagapang talaga. Matindi ito, guys, May mga abogado na gumagapang, kaya nga yung korupsyon sa atin
Oh, huwag ninyong sasabihin sa executive lang. Yan. O legislative. Matindi ho. Yung judiciary. Aba, wala, matindi talaga, guys. Matindi ho yan. Panoorin nyo lahat ng judge. Panoorin nyo yung mga justices. Panoorin natin. Dagdag pa nito. OM goes. Hala kayo mga bes. Anyari. So, ibig sabihin, mas talamak talaga ang katiwalian sa judiciary. Well, ako minsan naiisip ko may mga akusado, mabigat na, kumbaga kilalang mga akusado, mga milyonaryong akusado. Minsan magugulat ka na lang ma-acquit na sila. Wow, what happened? Money. Diba parang ang dating money talks. My goodness. Uhuy. O yan sabi po ng Bulgar. Yan po ang yun. So yan mga kababayan, yan po ang binunyag ni Ombudsman Remulla. Oh my goodness. Ano nangyari sa mundo? Ano nangyari sa Pilipinas, guys? Ano pong masasabi nyo dito? Wow. Korupsyon sa judiciary, malala rin. And goes. Ombudsman, biro mo. Matapang Mana sa Pangulo Walang sinasanto din yung kanyang bunganga, guys. I think for me naman, pag tulad ng isang halimbawa, I mean is tulad ni Ombudsman Remulla, hindi po magsasalita yan kung wala po siyang sapat na ebidensya. Kaya ganun katapang ang isang tao. 'Di ba? Matapang ang isang tao, magbubunyag yan dahil mayroon siyang source o mayroon siyang hinawakan na katibayan. Ika nga. Mayroon naman tao na nagsasalita na binunyag yung katiwalian. Yan po ay kung kalaban ng pamahalaan. Like for example, tulad ni Saldico, tulad ni Gutesa. Di ba? Matapang sila magsalita dahil kinakalaban nila ang gobyerno. Di ba? Kaya parang there are two kinds of katapangan ng isang taong magbunyag sa isang anomalyang gawain. Una-una yung katulad ni Ombudsman Remulla. Alam po natin, siya ay isang ombudsman, hindi magsalita yan. Kasi isa siyang ombudsman nakasalalay sa kanya yung kanyang posisyon. Of course, yung kanyang profesyon as a lawyer, di ba? So matapang niya sinabi na talamak din ang katiwalian sa judiciary. Di biro mo. Grabe, ang tindi talagang direct to the point, guys. Sa isang pangalawang pagbubunyag naman, ito po yung mga taong gumagawa lang ng istoryahe. 'Di ba? Tulad ni Gutesa, tsaka ni Saldico. Yan yung mga gawang istoryahe lang yan na walang sapat na katibayan para lang sirain ang pamahalaan. Ganun lang kasimple yun Lalo na yung mga tao tulad ni Pangulong Marcos Jr. Asahan mo po yan. Hindi po nawawala ang paninira at pambabastos ng mga anti-Marcos. So yun mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na mo bahalang mag-komento. Ngayon, mismo galing kay Ombudsman Remulla na talamak ang katiwalian sa judiciary. Yun, may example na ako, di ba? Yung halimbawa isang akusado, bilyonaryo, inakusahan siya na ng hahalay ng isang minor de edad. Di ba kaya niyang bayarin yun because he is a billionaire? Maaring ganun siguro ang ibang paraan kung bakit nasabi ni Ombudsman Remulla na katiwalian na kayang i-acquit ang isang akusado sa pamamagitan ng money talks. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more mga kababayan.